Um, eto na nga, no? Ay hindi, eto. Bago tayo dumako kay Maricel, mga kababayan, paiyakin muna natin 'tong mga DDS. Oy, mga DDS, sabi dito, ano, sa sakto sa zona, no? Fake ka itsura mo, sabi ni Teresa. Eh, ano itsura mo? Ano itsura mo? Walang mukha, hindi mo maipakita. Paano? Kasamahan ka ng mga ngangit. Pag ngangit, ngangit, no? Oh, BG, Mark, ano yan? Magkano? Anak ng tinapa. Ta-type na lang, hindi pa kinumpleto. Nanginginig siguro yung kamay mo, baka halatang gumagamit ka, no? Anyway, mga kababayan, since nandiyan kayo, mga DDS, sabay-sabay kayong mag-iyakan dito. Yung tatay ninyo, malamang sa alamang, pag sinerve yung warrant of arrest, baka daw po, sumakto sa zona. Ito po ayon po kay Senator Trillanes, mga kababayan. Kalagitnaan daw po, bandang June, July, August. Kailan po ang zona ng Pangulo, mga kababayan? July po. Nako po. Mag-iiyakan kayo nito. Ano? Mag-iiyak. Ako mga bossing, naniniwala ako. Oy, BG, naniniwala ako, no? Sa Pangulo na hindi talaga pinapapasok ang International Criminal Court. At naniniwala din ako kay Department of Justice Secretary Boying Remulla na talagang kung sino man yung makikipag-ugnayan sa International Criminal Court, mga bossing, malalagot, no, sa Department of Justice. Ang isa nga lang po na problema ninyo, mga DDS, no? Bago kayo mag-iyakan, isang problema ninyo mga DDS yung kabilang side, no? Yung kampo ni Senator Trillanes. Sila po ang nakikipag-usap sa International Criminal Court. Mga bossing, no? Ano sabi? Yang ICC, no? Warrant of arrest, 2 batch yan. O 2 beses kayong mag-iiyakan. BG, saan ka? 2 beses kayong mag-iiyakan pagka nagkatotoo ito. Sa unang batch daw po, si Tatay Digong nila, no? Sa unang batch daw po, si Duterte. Sa pangalawang batch daw po, nandiyan na si BP Sara. Naku, mukhang kasama talaga si BP. Napapakamot na lang, no? Si BP Sara at si sino? Sabi, bakit ako hindi mo ako tinatanong? Si Bato daw nagtanong. Bakit hindi ako tinatanong ng ICC? Sabi ni Trillanes, ikaw yung ikaw yung pinaka-main suspect. Si Bato pa. So ayun. At kailan po ang zona, mga kababayan? July. Mga bossing. Ay nako, pagka nangyari ito. Ako, mga bossing, kumbaga, bahala na. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko dyan kung sakali na matuloy yan Masaya na, malungkot na, o bahala na. Dahil din po sa mga pinaggagawa nitong mga Duterte na ito, mga kababayan. No, dati ako po suporta sa kanila, pero po nung narinig ko yung mga paninira na po nila, mga bossing, tapos pagka inanalyze mo yung pagkakasunod-sunod ng mga sitwasyon na kaya gusto nilang mapababa agad ang Pangulo dahil gusto nila, kagaya na lang nung sinabi ni Alvarez na palit natin si Inday Sara para mapatahimik ang China. Pababae si PBBM. Sabi ko, saglit lang. Hindi kaya meron talaga silang gustong itago at ngayon unti-unting na kumbaga umaangat, no? Unti-unting lumalabas, lumilitaw. Kaya kailangan mapababa agad si PBBM para kapag ka naupo si BP Sara, posible na magawan ng paraan yung mga yon. Kaso ito nga. Paano na ito, mga DDS? No? Ulitin ko, ako po naniniwala sa Pangulo at sa Department of Justice na talagang hindi nila papayagan. Pero hindi naman din po natin mapipigil yung kabilang grupo
na grupo nila Senator Trillanes, mga kababayan. Tapos ayan po, siyempre kasama din po diyan si Senator Laila de Lima. Oy, sorry, DJ Byron. Shout out sa iyo. Suportahan niyo po si DJ Byron, mga kababayan. Pwede po nilang ilathala o ikwento 'yun. Yung mga kung ano mang naranasan ni dating Senador Laila de Lima, mga bossing. Ako, buwisit na buwisit pa po ako noon, no? Bakit pinalaya yang si de Lima? Ganito, ganira, ganyan. Tapos pag na-analyze niyo po, nako, mukhang meron yung naging political prisoner yata nga talaga. Di naabutan ng SONA si Bongbong kasi bangag siya. Di na makatayo na ay yan. Hindi ka pwedeng maging vlogger. Ano ka? Nagbabalita ka ng fake news. Siguro pang ano lang, siguro yung vlog mo pwede ka ng pang prank lang, no? Pag prank lang, wag ka na dito makinig doon sa mga political kasi wala din naman. Mag-prank ka na lang. Kagaya niyan. Walang katotohanan yung binabalita mo. Watching from San Diego, California, dapat darating yung ICC habang nagrarally sila. Sa rally pa kukuhanin, no? Sabi ni Jorge, ang tingin ko diyan si PBBM hindi na action diyan. Kasi hinahayaan niya na yung mga complainant na dating mga senador at mga Pilipino. Posible po, sir. Sabi ko nga po naniniwala ako sa presidente at sa natin, Department of Justice. Pero po, hindi naman din po natin mapipigilan, mga kababayan, yung kampo nila Senator Trillanes. Yun ang aabangan natin. So ayan bukod po sa series of pag-aabang doon sa Jorge, BG, kamusta yung Pulveron video? Yung Pulveron video nandiyan pa ba? O wala na? Hindi ko na naririnig ulit no? Nakapokus na dito sa sa pideya lik nila. Hindi ko na naririnig yung Pulveron video. Wala na. So kapag medyo humina yung views ulit ni Maharlika, uutuin na naman kayo niyan. Eto na, lalabas na ang Pulveron video ulit. Yung mga uto-uto, nakagano na naman. Eto na, huling na. Eto, lalabas na naman. Ilalabas na naman ni Maharlika. Diyos ko po, ilang beses na uto. Ngayon, hanggang ngayon, uto-uto pa din. Mga kababayan. Ano masasabi ninyo po, mga kababayan? Kung sakali, no, na talagang may katotohanan itong sinasabi ni dating Senador Trillanes. Mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Ang pagpasok ng ICC ba? Kayo ay susuportahan nyo po yung pagpasok ng ICC sa ating bansa? O hindi? Bakit topic? But may kayo diyan? Rochelle, kayong mga DDS diyan, meron kayo sariling topic? Bakit si Lisa yung topic nyo diyan? Kami dito kasi iba yung International Criminal Court ang topic namin dito. Tapos ako yung host, tapos kayo diyang mga DDS may iba kayong topic. Topic nyo si Lisa paulit-ulit, kidnapper. Wala namang mga maipakitang mga ebidensya. Papakita si Maharlika, eto video mo kahit ako, sabihin ko, pakita ko. Naka-stop lang naman yung video, hindi nagalaw, hindi nagsasalita. Sabi ni DJ Byron, huwag kayong mag-alala mga DDS. Hindi ko na binasa, bro Kukuha pa ako ng mga information, ayan, kay Senator Trillanes na interview ko sa kanya sa May 9, 1 p.m. Philippine time. Punta kayo sa papaiyakin mo sila? So since yan, na-interview na ni DJ Byron, na-interview na nila Takeru Miyamoto, na-interview na nila Banat Boy. Kung sakali ako, gusto ko sana ngayon ma-interview ngayong araw hindi nalalagpas itong linggo na to Pero kung medyo late na, since na-interview na naman nila, okay na po yun. Siguro magre-relay na lang tayo sa interview nila. Sa susunod na lang natin i-interviewin si dating Senador Trillanes, no? Ano yan?
Huwag mong ipahalata na dukha ka, Rochelle. Sira ba yung keypad ng cellphone mo? At hirap na hirap kang mag-text? Ano ba yan, 3210? O yung pinipindot-pindot pang ganon? Kaya ang gulo-gulo ng text mo. Ikot puwet. O ayan, inayos ko na ha. Inayos ko na.